Maing buntag, maing hapon, maing gabi sa tanan no. Okay ra akong tingog dong. Okay rate, loud and clear kayo. Ay ko. Salamat. Akong pagkakantahon diri kay matuod nga kabuluhanan. Pwede rasan mo makakuan pero mute lang. Kanta. Matuod nga kabuluhanan ukahimayan nga langit nun nga giandam sa mananabang manunod ka sa kaluwasan kini ang akong sugilanon kini ang akong alawiton dahigon ko ang manunubos sa kinabuhi ko nga bugos ang matuod ko nga pagsunod nagataban sa akong pagdaog ang manulundan nagtanaw sa pagdala sa akong tuod kini ang akong sugilanon kini ang akong alawiton dahigon ko ang manunubos sa kinabuhi ko nga bugos ang hingpit ko nga pagpadayon sa pulong sa Diyos bulawanon nagahataga human karon sagog mga mapailubon kini ang akong sugilanon kini ang akong alawiton dahigon ko ang manunubos sa kinabuhi ko nga bugos. Salamat akong ibalik nimo dong. Amen. Salamat kayo at isanim sa pag-lead atong opening song. Karon ato nang ito opening prayer ni Ate Bibs Tiro. Okay, let us pray. Loving God in heaven, we're so thankful and grateful sa imong kaayo kanamo sa tibok nga adlaw sa among pagpangabudlay ikaw nakiguban kanamo Ginoo Dios. Daghang salamat sa panlangin, sa kinabuhi sa kusog Ginoo. As we're going to among sugdan ang pagdaig kanimo niining mga orasa. Among gihangyo ang balang espiritu mapuyo sa among kinabuhi Ginoo Dios. Ang tanan nga mga pulong nga among pagatun-an karon ma-apply kini sa among kinabuhi. O nagaampo ako diha kanimo Ginoo Dios, paselo kami sa among mga kasalanan. Cleanse us, O God, from all our iniquities. Karon ang pag-ampod ning gabi una pagdaig diha kanimo moabot sa trono sa grasya. Amo kining laoman nga madawat in Jesus name I pray. Amen. Amen. Salamat kayo Ate Bibs sa pag-abli sa tong worship sa opening prayer. So welcome mga igsoon. Salamat kayo sa Ginoo nga nakita karon sa Desires Kabuk. So ablihan pa ni Ma'am Mary ang room to karon para na pa masulod uban dito. Welcome mo sa tuwang mga pag-worship karon sa buhi nato nga Dios. Atong isintro ang atong matagos sa kauna-una ang adto kaniya sa pag simba ining matak na mga pagkasalamat. So karon mga igsoon ako nang yatag ang special song ni Ate Susan. Okay, maayong hapon, maayong buntag, maayong udto sa tanan no. Ako nga witon ang Growing in Jesus. It takes a lot of growing for a tree to reach the sky. It takes a lot of rain to help them grow. It takes a lot of running for a child to catch the wind. It takes a lot of walking to learn to run, and I'm growing in Jesus, getting stronger with and every day.
in every way. 'Cause Jesus is growing in me. Many times I feel discouraged when the rain gets in my way. I didn't know that it would help me grow. And every time I run ahead, I'll always make a turn and end up looking back to what I've learned, and I'm growing in Jesus, getting stronger each and every day, in every way. 'Cause Jesus is growing in me, and I'm growing in Jesus, getting stronger each and every day, in every way. 'Cause Jesus is growing in me. 'Cause Jesus is growing in me. Okay, daghang salamat. Praise the Lord. Amen. Amen. Salamat kayo Ate Susan sa napakanindot nga kanta ug napakanindot ug nga tugnog ni na kagabion. So karon mga igsoon sa di pa na kuya tagang atong magdumala sa tong leksyon karon. Ako sa pagbabasahon ng title naman wala may kitik sa ni. Ang title dire, The Testimony of John the Baptist. So mga natang kitiks karon ay kitiks ka ng title. Okay? Iato lugay ng panahon ako nangyatag ni Mami sa to ang speaker leksyon. Okay, Doc. Salamat, Nes. Welcome everybody to our lesson study. I hope you're ready for the discussion. Kay nabuthan naman tani kay wala man katunga si Joel kay nagsugod na daw ang crusade sa Santa Catalina. So atong yampo sila sa ilahang programa karong gabi nga magmalampuson. Lakip na ang pagkalampusan sa ilahang krusada karon nga ilang karon nga bulan, karon nga semana. Whatever takes precedence. Ang atong leksyon, the testimony of John the Baptist. Ang leksyon nato karon nga semana gitituluhan og witnesses of Christ as the Messiah. Ang katong mga saksi nga si Kristo mao ang Messiah, mao ang manluluwas, mao ang anointed one. Magampo ta sa di pa nato itukion kay buutan man kay ko wala man ako naibasaha kay kanina. Kay nagpakurat-kurat raman sila gingon nga ako'y rescuer ko no karon. Niya man si Pastor Baton. So magampo ta kay Ginoo mo rescue nato ani karon. Dili ako. Ba ko dani. Let's pray. Loving Father, I come to you just as I am. I know I'm not worthy to speak of your word because I'm nobody to speak with. I pray that the will open our hearts and our minds to understand the stories, the lesson that you're going to be presenting to us. And that in the long run, we'll apply this in our lives, especially in the days where we are. Lord, forgive our shortcomings. We always fail you and we know it. Forgive us, I pray. In Jesus' name, amen. Right, basahan na to ha. At last week's lesson illustrated, the Gospel of John begins with Jesus Christ being the Word in His eternal existence before creation. Ato nang nasabtan ng adaan. But in that same prologue, John the Baptist appears as a witness to Jesus. Sa backstory sa atong gitun-an karon nga semana, nito nga pud si John the Baptist as a witness to Jesus. Some Jews in Jesus' time expected two messiahs, one priestly and the other a royal one. John clearly teaches
that John the Baptist, this is John the Beloved, the writer of the book, that John the Baptist did not claim to be one of these messiahs, but rather was a witness to the one true Messiah. Okay, giklaro gid ni Juan kung sa'y papel ni Juan Bautista. Aning sugilano ni Ginoong Hesus sa pagpakatao niya sa yuta. Okay, atong basahon ang 1:1 versikulo 19 paingon sa 23 para makuha ginato ang picture kung unsa. Now, this was John's testimony. When the Jews of Jerusalem sent priests and Levites to ask him who he was, he did not fail to confess, but confessed freely, I am not the Christ. They asked him, then who are you? Are you Elijah? He answered, I am not. Are you the prophet? He answered, no. Finally they said, who are you? Give us an answer to take back to those who sent us. What do you say about yourself? John replied in the words of Isaiah the prophet, I am the voice of one calling in the desert. Make straight the way for the Lord. So muna iyang tubag. That's John 1:19-23. Siya ang forerunner ni Ginoong Hesus in essence. Siya may nag-una. Siya may nagplaster sa agian ni Ginoong Hesus. Siya heralder kumbaga. The religious leaders sent priests and Levites, sigon sa itong nabasa, para lang sukion kung kinsa, sutaon kung kinsa gyud si Juan Bautista. With the messianic expectation high in Judea, it was important for John the Baptist to clarify his relationship to those expectations. Kaya dako man kay expectation nila ning panahon na. Nabuta gani sila tungod sa ilang expectation nga ang mo-redeem sa ila, ang muluwas nila, ang Misayas nga mutunga sa ila, harianon, royalty, kumbaga. Unya, ang ila dinay duha ang ilang gi-expect na Misayas, ang usap parion ang ikaduha royal blood, kumbaga. So mauna kadako ang ilang expectation aning panahon na. He was not the light, but he was sent from God to bear witness to the light and to prepare for the coming of the Messiah. Kung sa atong sinultian karon, sa atong kaugaling pamulungan karon kung magkrusada kita, na gitawag nato og groundwork. Kinahanglan ang simbahan na ay preparasyon nga himuon. Ang sa anhi ni Ginoong Hesus sa kalibutan, sa pagluwas nato, si Juan Bautista maoy nag-groundwork, maoy nagprepara sa pag-abot niya. Also, John the Baptist, hang on. Did I jump? That's why he answered them as plainly as he could, saying, I am not the Christ. Dili niya giangkon kay atong hibalan ang kinabuhi ni Juan Bautista. Wala ni siya, di ni siya nagpuyo, sa disyerto ni siya nagpuyo. Ang iyang pagkaon, locust og honey. Ang atong nailahan na ni sa Pilipinas, kanira mga apan-apan. Ang locust dagko, manik isang tanan ng locust, pero maumaor na silang pamilya. So, grabe po mo dala o kuan ang locust, pestilence ang locust, kung mahinayak ni sila o pangaon sa itong mga talamnon, wag mabilin kay pati ang heartbeat sa herbs, ang heartbeat sa mga tanom, apilon o kit-kit. So, ang pagkaon ni Juan Bautista is locust and honey, and he lives in the desert. Wala, simple kay ang pagkinabuhi, ang iya ganing paninina, simple kay sa tanan. Also, John baptized with water, but Christ would baptize with the Spirit. John was not worthy to loosen Jesus' sandal, as we found in John 1:27. Christ was preferred before John because he was before John. Si Ginoong Hesukristo nauna nga pinili labaw kay Juan tungod kay siya naguna pa man kay Juan. He was from the beginning. Si Juan John Bautista came in the spirit of Elijah, as was predicted. Mauma na ang nahitabo. Jesus was the Son of God and John merely pointed to him. So, ang papel ni Juan Bautista, maura gyud ang pagpoint kung kinsa si Ginoong Hesus. Unya,
Muna iyang papel, dili man siya ang kasulat sa libro. Si Juan pod nga the beloved, maupod ang nagsuwat sa libro. Na iyag pod nga gipa ila kung kinsa si Ginoong Hesus sukad pa sa sinugdan. Isaiah 40 verse 1 to 5 atong basahon ha kay sa ako nang gikaingon buutan man kay ning gadala sa iyang leksyon wa man gini nagbasa ba nagbasa ko pero murag wala lang bitaw na ko gibutang sa akong ulo ya karon kay naahat man ta din hala ato ning basahon para maklaro nato tabangan tanig sabot. Isaiah 40 verses 1 to 5. Comfort, comfort my people, says your God. Speak tenderly to Jerusalem and proclaim to her that her hard service had been completed, that her sin had been paid for, that she has received from the Lord's hand double for all her sins. A voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord. Make straight in the wilderness a highway for our God. Every valley shall be raised up, every mountain and hill made low. The rough ground shall become level, the rugged places a plain, and the glory of the Lord will be revealed, and all mankind together will see it, for the mouth of the Lord had spoken. So that was the prediction of John the Baptist, which was fulfilled as is written in John 1 verses 19 to 23, which is what we're talking about this morning. Okay. If we read verse 23, John's reply to the people sent by the priest is this. Oh, nakaabot lagi tag 17. John replied to in the words of Isaiah the prophet, I am the voice of one calling in the desert, make straight the way of the Lord. So siya ragid ang nagprepara, siya ay nag-groundwork before si Ginoong Hesus nagsugod siya ang ministeryo. Atong hinumduman nga pag si Juan Bautista may nagbautismo ni Ginoong Hesus sa River Jordan. Tapos niadto dayon siya sa katudayng episodes nga sa temptations niya nga niadto siya sa wilderness. So in the days of rutted and rock-filled roads, servants were sometimes sent ahead of the king to level the surfaces of the roadways and to take out sharp turns so as to smooth the way of the king. So, in fulfillment of prophecy, John came in order to prepare the hearts of the people for Jesus. So, sa ako nang gikayon kaganina, before ang krusada na gitawag og groundworks. So, ang trabaho ni Juan Bautista, mauni nga parte sa kung magkrusada para nga may local tangalinggo nga masabtan nato na sistema. Karon nahuman naman nako og basa ang atong leksyon karong gabi. Ato ang pangutana dinhi sa ubos sa atong leksyon karong gabi nag-ingon, in what way should we as Seventh-day Adventists do the same kind of ministry as did John the Baptist? What are the parallels? Mao na ang pangutana dinhi sa ato karon kapanahonan, kita mga Sabadista o sa mga Katoliko Romano pa, kamo mga Sabadiha. Okay? Do the same kind. Sa unsa nga pamaagi ang gibuhat ni Juan Bautista mao pod ang atong ginabuhat karon. Unsa man ang kapareha, unsa ang parallel. So, nabungat naman ako nakaganina, ako na nang ibalik sa floor kung kinsay willing mo istorya. Ang problema kay wa ko'y makitaan sa screen kay nagtuyok-tuyok ra maning screen ako dani. Og kinsay naa wa ko kabalo kinsay presente ambot og makita ninyo bandiya sa uban. Okay ra ma'am, na ko ma'am tanan kita na ko sila tanan. Okay, sa ako ra siguro ang dili. Okay, Duke, balik na ako sa imo dong. Ikaw na mag-moderate. Okay. Maraming salamat no. Salamat kay Mamiri sa pagtagod-tagod sa tuwang leksyon. Ini mga takmas kagabiyon. So, praise God kayo mga kiksunan no, kaya ang atong messenger na ayon na. No, na ayon na gyud siya. 17 na to. Ko, pwede na walay room to. Pwede na. So, isa to na sa room to. Ano ko naugan na ma'am, na sa room to kay walay tao ang room to. Away tao, sige. Okay, salamat kayo no. So, karon mga kiksunan ato nang ablihan ang atong siring karon. Tag 2 minutes ka daw sa. Kay medyo dagan-dagan ta karon.
Ato muna ako nagtawag si Kuya Kuya Boy. Kuya Boy, mo Kuya Boy. Maayong buntag diri sa amo kadlawon. Og maayong adlaw, maayong hapon, maayong gabi sa tanan nga mga kaigsuonan karon nga nagkatampo sa ato nga pag-worship. Nindot na kayo ang ato karon nga linya sa atong worldwide worship kay na open ano. Pagkaluoy sa Ginoo nga gitagaan na gyud Ginoo og kanahon. Ang tanan natong mga kaigsuonan nga makasulod nga dili na mag lain nga room. Okay, ang ato ron nga leksyon dito tong kaitong saysay ni Ma'am ni Mama Miri. Di na ato pang pasubra ato na tong ingon nga kwan malipayong kay kita kay yan tong saysay sung karon ning adlaw go. Ang ako lang nga ikadugang kay malipayon man ta. So atong patanok ka malipay. Atong basahon kaning Mateo o Isaias 40 dayon 5. Uno. Ang ingon din uno ta sa uno. Maglipay kamo. Maglipay kamo akong katawhan. Nag-ingon nga inyong Diyos. Wa na lain atong himuon. Maglipay kita. Kay kita nakakita man sa atong Diyos pinagi sa pulong na atong natun-an, abasa sa Biblia, maglipay ta. 5 na ingon ni. Og ang himaya ni Hiuba, iga padayag. Og ang tanan nga unod sa tingob, makakita ni ini. Kay ang baba ni Hiuba nagasulti ni ini. Pagkanindot mga igsoon, no? Kung kita lamang gayud, dili ginubulag sa bakan sa Ginoo. Makita gid natong atong buhi nga Dios. Kita tunan kuno nga unod kita apil mata sa unod makakita kita sa atong buhi nga Dios. Ang problema kung makakita ta sa balik sa atong buhi nga Dios makauban baka kita dito sa langit nun tinianan mao ni karon diha ang atong problema no kay ang tanan sa Biblia nagasulti ang tanan makakita bisan pagdughang kaniya makakita mao ni ang giingon punigan tanan nga mga paghimo niya nga pagmensahe iyang patigbabaw gyud ibalo niya sa mga tawhan nga ang tanan nga mga tawo makakita gyud sa Dios sa pagbalik sa atong buhi nga Dios. Ang Kristiyan lang gyud mao ni makauban ba ka kita ngadto sa langit ng tinianan? Mao na gyud ang pinaka-importante nato. Kung sa atong buhaton padayon ta sa atong pag-alagad, padayon sa atong pag-worship, pagsakripisyo, pag-ampo kanunay diha sa atong buhi nga Dios aron kita makauban dito sa langit nun pinayanan dili dito payon sa impierno sa kalayo kun dili ngadto sa langit ng pinayanan giandam sa atong buhi nga Dios. Daghang salamat Dr. President. Amen. Dong Ernesto. Salamat kayo Kuya Boy. Atong isunod si Ate Babes Tiro. Sunod si Kuya Lloyd dayon. Okay, daghang salamat Ma'am Mary sa pag-discuss nimo sa atong leksyon ni ining gabi-una. Daghang salamat sa Brother Boy sa insight. So ang akong maidugang mga kaigsuonan diri ko sa usa ka question. In what way as Seventh-day Adventists do the same kind of ministry as did John the Baptist? What are the parallels? So mga kaigsuonan, ingon nga maghimo tag usa ka pagministeryo, paghimo og usa ka krusada. Aduna gyud pagahimuon nga groundwork. When I was assisting a crusade many times ago, one month before the crusade, dito nami sa usa ka lugar mga kaigsuonan. Nag house to house, naana ang preparation for the crusade. Nangimbitar sa mga katawhan nga pagkasunod adlaw, sunod semana or sunod nga mga semana aduna tay pagahimuon nga paghisgot sa pulong sa Ginoo og diri pagahimuon kini nga venue or open court, something like that, or something sa gamay kaayo nga lataran sa usa ka balay or bisan asa mga kaigsuonan. Inana ang among gihimo
samtang ang pagahimuon ang krusada. Then after that 1 month preparation for the crusade, kasi 28 days man sa una, 28 days ang crusade nightly, kasi each topic 28 fundamental beliefs. So each topic, usap po siya kagabi. So taas-taas kaayo gid mga kaigsuonan nga kami dihaan ang dapita. So mao po ni ang gihimo ni John the Baptist mga kaigsuonan. Iyang gihawanan, iyang naa sa Isaiah 40, 1-5 sa gibasa ni Ma'am Mary. Nga diin si John the Baptist, siya ang nag-una. Siya ang nag-una og si Jesus minsunod. That is why samtang si Juan gipangutana, are you the prophet? Are you the Messiah? Unsay tingubag-tubag ni John the Baptist? No, I'm not the Messiah. So mga kaigsuonan, niining kagabion ang akong insight nga makuha, may dagdag ni ining leksyon is samtang kita maghimo sa krusada mga kaigsuonan, ato gyud himuon ang preparation sa mga katawhan that on that night or on that week, on that day, adunay paghisgutan, maghisguta sa pulong sa Ginoo. Thank you, and back to the presider. Amen. Salamat kayo, Ate Babes. Atong isunod, si Kuya Lois, yun si Ate Salim. Kuya Lois. Kay mayo nga po, may buntag, baban, o to ka, no? Ang gibuhat ni Juan, Basic Ministry of the Baptism, no? Makita no itong makaigsunan nga siya gid ang witness ni sa mga pag-baptize diha sa tubig. Kaya ang tubig mag-zone, nagsimbolo pa na siya sa paghugas. Not only in outlook, mag-zone, in spiritual nga paghugas, mag-zone, di sa atong kugalingon, simbolo gyapon ng tubig sa hinlo sa espiritu. And then, ang kanindot lang mag-zonan is si John the Baptist, wala siya naggamit siyang kaugalingon, no? Wala siya naghimo o kinini ang pride or unsa gid siya nagpamatuod gid nga unsa iyang pagkatao, kundi iyang gituboy si Ginoong Hesus, no? Siya ra gid ang naghimo o kinini ang agianan ni Ginoong Hesus alang ngadto sa katauhan. And then ato pud timan-an makaigsunan bisag makaingon ta nga ang Old Testament walay pagbautismo dito, no? Og ang atong swituho ng mga sinulat ni Ellen White maigsoon nga sa pagtabok din ni Moses dito sa giyang gipikas ang kinini ang dagat ang Red Sea, mao kadto ang pagbautismo sa mga Israelites nga nakatabok sila makaigsoon nga og dito natapos ang ilahang mga pagsakit sa pagukod sa mga kinini ang mga Ehipto, mga Egyptian. So ang pagbautismo na importante gikin siya maisonan, no, kay usa ni siya kabahin sa atong kaluwasan nga sa pagbalik diha nga ang bautismo adunay katurkuranan sa atong pagtuo nga di kita makadto sa langit kung di kita maagi og pagbautismo. Daghang salamat na igsunan o God bless sa tanan. Amen. Salamat kayo, Kuya Lois, sa nindot kayo nga dugang. Sunod si Ate Salim, sunod si Ma'am Karen. Ate Salim. Amayng gabi, no? Ako ikapunuan no sa bahin sa ato ang lison nga kinahanglan gyud nga maapil kita sa bautismo hilabi na sa Ginoo nga kining ato ang pundo karon nga kinahanglan gyud na mga crusade ana ata magauban sa atong mga kaubanan paghimo sa groundwork kay mo manay ato ang buhaton diri sa kalibutan nga ang atong pagbuhat sa Ginoo nga aron maparehas makuan nato no ang gihimo ni Juan Bautista sa pagbautismo ni Ginoong Hesus dito sa tubig. Unsa may nakita ato niya no katong salampati nga nagpakita gito ang usa ka espiritu nga misulod diha kaniya.
ug maura to daghang salamat balik diha ni mo. Amen. Salamat kayo Ate Salim o atong isunod si Ma'am Karen yun. Si Kuya John Kalit. Ma'am Karen. Yes, gabi mayong buntag sa tanan. Madungog ra ko? Yes, ma'am. Padayon lang. Okay. So, ang ako lang pod nga share no sa ato ang lesson karon nga takna about the ministry, the testimony of John the Baptist. I would like to share particularly on how John the Baptist explained his ministry and mission sa mga tawo nga na medyo nagsukit-sukit kung kinsa gyud siya, no? But accordingly, kung atong basahon ang John chapter 1 verses 19 to 23, nagsulti gyud si John kung kinsa siya, no? Yag yung introduce yang kaugalingon, no? No, wala pud niya gi-claim kung ang mga butang dili ang niya i-claim like dili siya prophet, no? Gipangutan na siya, are you a prophet? Yung po siya nga dili, no? Messiah, no, dili. Ay, iya lang yung gitubag, I am not the Christ, no? O ang iya ang point mga kaigsunan is si John usa siya ka ibutang taog witness, no? Usa siya ka saksi kang Kristo. So sa iyang pagministry sa buhat sa Ginoo mga kaigsunan kanang kung atong dalon sa ato ang kanang practical life, no, sa ato karon, many people also nga mangutana kung unsa man gyud ta, no, what is our belief, no, ug unsa man gyud ang ato ang pagtuo, unsa man gyud ang atong mensahe nga gidala. So like John, we can also directly tell the people who we are and what is our purpose, no? Sa diya nga gibuhat ni John the Baptist mga kaigsunan, maybe ang mga Levites or ang mga nagpadala, no, niadtong mga Levita, dili sila mudawat, no? Dili kay they believe nga ang Messiah gyud usa ka kuan kanang coming from the royal family and kanang usa pod siya gyud ka gitawag priest or priesthood gyud ang yang kanaang representation. However, sa giingon ni John the Baptist mga kaigsunan, different kaayo, no? Lahi kaayo ang iyang pag-picture out, no? Kung kinsa si Jesus, no? Kung sa niyang gina-represent. John was not worthy to loosen Jesus' sandal strap. Christ was preferred before John because he was before John. Jesus was the Son of God and John merely pointed to him. So, una man gyud nahitabo una man gyud na natawo si John the Baptist ay si Jesus, no? That is why nga siya ang nagbaptize kang Jesus. However, gitugot to ni Jesus, no, kay let it be that time to be an example, no? So sa to ang kinabuhi mga kaigsunan, ang ako lang gusto nga point nga ipasantop sa ato karon sa matag usa nato nga kung unsa man kita karon sa unsa kita nga Putol-putol lang imong signal, sister. Buhaton ato gyud na siyang buhaton pinaagi sa paghimaya niya, no, to be a good representative for Christ kay aron dili mislaw nga Okay. Wala man siya, no? Bayan dong. Okay. Ma'am Karen, wala ka, ma'am?
Okay. Signal siguro niya dong, signal. Oh, anak gid biya. Sige na, salamat kay Ma'am Karen. O, ato nang isunod si Kuya John Kalit, then si Mami Lidita. Kuya John. Uy. Laban si Kuya John, nagatuyok-tuyok pan. Mami Lidita. Aba si Mami Lidita, ina. Samahan, manungin ko. Yes, tumubo pa rin. Ha? Klaro na? Oo, klaro na. Kadayon lang. Ang question dere, itong baka ng question. Ang question dere. So, boss ba? In what way should we, as Seventh-day Adventists, do the same kind of ministry as did John the Baptist? What are the parallels? Sa ito pa parallel, sa ito pa kaning parallel, kanang usat kuan pa, o sa linya pa ni pari-pariho ba? Duha ka linya nga dito sa isa niya, parehas wala, nagpari-pariho sila sa ato pa. O sa gihimo ni John the Baptist sa karong nga panahon. Murag atong gikuan ka na, di ba? May kanta man ng prepare ye the way of the Lord. Murag inana ng kanta, ana siya. Sa ato pa, sa ato karon nga in actual way, no si John the Baptist, igagawan sila murag si Mary man siguro, si Mary no si Elizabeth first cousin na sila, o si John the Baptist o si Jesus murag second cousin na siguro na sila ang relationship nila. Correct na siya. Ha? Correct? Oh yes, correct na sila. Yeah, sige. Murag sa ako lang ba? Sa ako lang. Correct na eh. Sige. Ani na siya. Una man si John, una man si Elizabeth na boros, 6 months siguro, or 1. Usa pa si Jesus. So, aning mga panahon na, so wala pa siya, no, si John, gamay pa siya, hanto nagkadako na siya because they are rare in religious family. Ginatudluan na sila na muon ni imong himuon, no? Magsangyaw ka, prepare ye the way of the Lord. Kay ganong naingon na niya, prepare ye the way of the Lord, kasi Jesus kaming siya nga paghuman ni John, si Jesus na pod ang mo ilhan jud, no? Sa ato pa kini si John naka-witness jud siya, kanang actual nga witness jud siya, dili ka hiring-hiring lang, actual nga witness, the fact nga, no, tungod kay siya ang nagbaptize kay Jesus. O ang pagbaptize niya kang Jesus, dili, it's not an ordinary. Nga naman, dunay silang pati nga naglupad that represent the Holy Spirit, o unsay sulti niyo, this is the Son whom I am well pleased. No, sa ato pa, dili siya ordinary nga pagkata. Since he is the Son of God. At the same time, siya pod ang God. Di na lang nato na but ang sa ato pa, ang nature ni John sa iya pagwali, nag-una siya. Kung sa present time mode nato, mura ni siya o layman. O nakaagi ko, nakauban ko ani. Dunay diri unsay among ginahimo. Kuan mi, Bible study mi sa mga kaigsunan nga interesado. Magkuan mi kinsa ba interesado diri aning dapita. Mo ni. O amo na siya lecturean nga mo ni nani magkuan na mo ni unsang adlaw sa Sabado, nganong adlaw sa Sabado jud ang ikapito, o ang among liman usog kay ma-explain. So, yun. Pero kani, nga among isulti sa inyo, mas labaw pa jud kung muatin mo sa dito sa crusade. Na diha among himuon, diha sa dako nga building. Part anang dako nga building, dunay part din nga karon gibutang na himo na silang hook channel. Pero sa una, diha every time nga namin crusade, diha na mo. Ang mga kaigsuunan, nga mga interested, among mangita may o apoy among gi-in-charge nga gina collection sila magabi la takuton na sila
Unya ang preparation kay gipanggutom, magluto sa big kada care group magluto para anang mga interesado kinsay gusto mo appeal. Oh. Ana dito da ready na tanan, ready ang pagkaon, ready tanan ana aron pag paminaw nila sa kuan sa lecture. Oh. At sa una 2018 na lesson kanang kuan. Pero diri sa amo gihimo ra na mag 2 weeks aron makakuha decision. Usually yung ana maguna kay ang mga pastor, mga district leader ginatagaan magpupuin taon na sila kuta. Hasta kami apil po may paningkamot o kanang kuan. Kanang paningkamot o kining Bible study atong mga kaigsuonan nga mga interesado o uban mi saliman na kani sila murag kuan. Usahay maghimo na lang pug branch Sabbath school kay akong tudloan mga daghang mga bata. Daghang bata ang mga baryo oy. Magdala kog Bible friends mga na mag story usa ko dito kay aron kani mga bata mainteresado pa jud. Madala silang ginikanan dito sa dapit sa among ginakursidan. Yung ana among mo it's really a parallel og unsay siguro ginahimo ni John the Baptist mo usab na ang pagkumbinyo nimo sa mga katawhan aron makaila sila sa kamatuoran aron makasabot sila og kinsa sa Ginoong Hesus no anak na sa no mo man siguro yun na atong obligasyon diri sa kalibutan samtang nagapaabot pa ta sa Ginoo is to win them to accept Jesus as their personal savior. Amen na namin mura. Amen. Salamat kayo mga Melvita sa nindot po kayo nga dogang atong leksyon karon. Okay, atong balikan si Kuya John Kalit, nanak ka Kuya John. Madunggan ko, Dok. Yes, loud and clear Kuya, padayon lang. Okay, salamat. Mayong gabi sa Pilipinas, mayong buntag sa gawa sa Nasod. Salamat sa atong leksyon ang gidala ni Ma'am Mary. Kung nagisgot ni may tungkol sa kang Juan Baptist nga nagandam sa dalan sa atong Mesiya nga ni Jesus. Ang punto ni mentionan sa atong application sa atong leksyon may tungkol atong pangutana nga unsay application nato nga kita mao ang sama kang Juan the Baptist nga nagawan sa agyanan ni Jesus ngayon ng mga Adventista. Ang ako din nga punto nga samtang kita maghahatag og mensahe ngadto sa uban dili lang ta mo diretso open kanila Bible study kung dili atong sa ilang na books kita ko nila kasi lang na kung sa na tulad sa mga pagasil sa pulga tapos sila ito o sila sa kung doon kung ito pero di kung na di pati ako dili klaro ang mga tingin ko na sana na bay mo na kontrak sa kara o sa tupon sa hari klaro kara Palihog kog minsan pa. Dili maklaro man sa putol-putol siguro o kara klaro na klaro na moron tuk na good. padayon sige ang ato pagministeryo pagandam nato sa kuan din nato ditsohon nga Bible study ditso kun dili kun unsa nga mga tisado unsa ilang panginahanglan ato ning ihatag nato kanila nanginahanglan sila bugas nanginahanglan sila unsay gikinahanglan sila pamilya atong unahon aron makita nila si Kristo sa mailhan nila si Kristo ana kanato og diha nga mailhan na nato ato na mapresenta si Kristo ngadto kanila diha na nato siya opiran Bible study og haruton nga modawas sila diha kang Kristo mao na nga pagandam sa mga uban ngadto pagpaila sa atong Mesiyas ngadto sa uban pag manag akong katampurong ug salamat. Amen. Salamat kayo Kuya John. Sa nindot mo kayo nga tampos tong leksyon karon. Agi atong iso si Badi Ramon ko kay kapasig ko mo ganin na rin Badi Ramon ko. Okay, mayo magandang gabi ko. Karon ako nakasulod no kay isa ko sa missionary. Ang atong lesson nga unaw na tong Bible study kapatid sa pulong si Diyos kaya no sa ka matahong galikon makapatid no si Jesus Christ yan nagisuhan makapatid nandiyan nagisuhan sa tubig kapatid sa lubong sa tubig yun nagisuhan sa alang kanila no saka
usa ka lisong megala na nakita ko nga ituhanon ka magkapatid sa biyaya ng Panginoon o Jesus megala nga ituhanon di Jesus megala nga di kan ituhanon ka lang usa ka matanong nga kapatid mo kato si Jesus gano'n na ito sa Jerusalem nga siya nalingkod o siya naliligtas na kapatid sa biyaya ng Panginoon Jesus Christ. Muna nga si Jesus Christ nakita nga ituhanon siya mga kapatid. Wala siya naluya mga kapatid. Nagpadayon niya po sa pagpagalagan. Nagpadayon niya po sa pagpagalaga sa Panginoon Diyos. Kung kita anak pata sa Diyos, padayon kita sa pagpagalaga ni Jesus Christ. Muna nga kita angay tagay isukon nga nakasalamat ko sa Panginoon na nahimo ko missionary dito sa Lakaan Adventist missionary, no? Na dugang ating kidabuhin yung ako dugang ako nakasulod pero napadayon niya po pagbubuhat sa pulong sa Diyos kapag tanyaw may pusadi muna nga kita ang nila sumigala nga nakuha na to nga diya niya mga kapatid na tuturo natin ang Panginoon Jesus Christ. Abot ka panahon sa sunari ako kuman sa sunari igasin dito ko mga kapatid sa buhat sa pulong sa Diyos. Nagala mo na padayo lang ta sa pagpagalaga sa bilang Diyos. Kung makapuyo kita sa langit sa puyanan ng langit nun. So, dira po, gande, para po. Amen. Salamat kay Buddy Raymond. Missionary gid Buddy Raymond. Okay kina Buddy Raymond ba? Or atong isunod si Ate Ginny, mo si Ate Zero. Ate Ginny ngani. Okay, up ka ba Raymond nga kwan phone. Okay, Buddy Raymond, i-mute Buddy Raymond ha. Salamat. Sa tanan, may utang lang po. Salamat po. Kinaingon tingog ate. Padul-dul ka nga singong isulkon, inaingon tingog. Mamina ra daw siya, Nes. Maminaw ra siya. May gabi isa tanan, may buntag, may hapon. Minaw sa lang ko kay wala pang ko kabaluan ko. Minaw lang sa ko. Okay, ate, salamat. So, Sister Elena. Ako? Yes, Ako? ikaw. Oh. Sige. Mayong hapon, mayong gabi, mayong adlaw sa tanan nga namati. Ang mga pangutana kang John the Baptist, no, nagdaman og kalibog ang mga tao sa gisiguro gyud nila kung kinsa gyud si John the Baptist. Mao na nga diha sa atong pagkinabuhi na nay atong mga kalibog, nay atong mga pagduha-duha, dili na ta mag irgo-irgo kuan sa mga daghan kaayong mga kuan atong konsulta dayon sa Bible unya dayon atong kuan sa mga sa atong mga leader, no, sa atong mga leader nga nakasinati yun sila ana nga mga topiko nga aron dili ta musamot og kalibog kay daghan mga giingon nga mga piki mga kuan mga tig-awat-awat lang sa mga sugilanon sa mga istorya bahin sa atong Ginoo para nay atong mga kasayuran dili na ta mag-agi og kuan mga artificial nga mga matod nila atong siguroon ang atong manual nga love letter nga gikan sa langit mao ang Bible. Dihara ko. Thank you. Amen. Salamat kayo sa Purina. Kanyog nag-mute suli na sa tuwang support. Okay, salamat kayo. Duha na lang, wala lang share. Naka-share na, duha na lang. So, ato ning labyan ni mga amo, mga kapaglao, mga kaigsunan kay Nastle, mga amo, no? So, karon datong itawagon si Ate Joy Huntilia, din si Ate Amy na lang. Ate Joy. Ang gabi sa tanan.
ug may buntag sa Brad Boy o maghapon sa uban o dito kani bahin sa crusade mo apil jud ta na kung mo attend jud ta kung na crusade sa atong simbahan kay pwede pa gani mangimbitar ta kaduha pa kami diha sa Danau kung na crusade kanang biker group ang among pagkaon. Biker group, basta ang among snack, biker group. Nya kahuman kang speaker, ug kinsay schedule sa pagkaon, may muluto, biker group. Nya, kuan. Maningkamot lang yun. Di lang yun ta magluluya. Kay, kuan man na, tulumanon magyuna nato. Nya, kung mag saysay na ang speaker sa siya na ang kung pastor na magsaysay sa mga pulong nami papel nga ipasa sa among simbahan nga mo magampo kada isa ihatag ang kuan basahon ra tong papel nga imo ng turno ang pagpray mo na nya kanang kung naay mga bisita among palingkuron ng ban isulat ang mga ngalan kay pagka human sa kuan sa lecture ni sa pastor naman ay kuan nay raffles nga kung kinsa tong walay absent kitay napukadlaw ang crusade kung kinsa tong walay absent nay makadawat nga pahalipay o ang botsahay tagang bugas depende kasi katong last na nag-proceed si pastor pamisa kay nasa gipanghatag nga mga kuan para sa balay mga balde, planggana, nya malipay pud sila. Murag kada gabi na pud sila magkuan kanang muaten. Pagka last na gid na naapod sila madawat nga premyo kay ang katong ikuan ni pastor nga magigipang-lecture niya iya man ang ipangkuan sa mga katong mga nag-attend nga tagaan niya og kanang premyo kung makatubag. Brad Ernesto, salamat. Men, salamat kayo Ate Joy. So ang uban lamalin sa room to. Lamalin sa room to ang ugan. Roba, yung kalit rin natin ni og si Kuan, si Lidita. Humanam sila istorya. Ay, nanganaog ang good. Agay ko na diyan mamas. Sige, ito isunod. Duha rin natin si Lidita o si Jun Kalit. Okay. Okay. Sige no, ito isunod sa TV. Ang gabi sa tanan, may buntag sa ilang Kuya Boy. Nasiplatan pagid ko dong. Wagid nalipati. Daghang salamat Sister Mary sa pagsaysay sa atong leksyon karon ug salamat sa tanang mga insights. Ako rang madugang sa kani nga pangutana sa pinakalas unsa ano to sa pag kanang sa ministry like ni John the Baptist sa pag kanang kuan sa mensahe. Ato gid like sa gihimo ni John the Baptist nga gi-prepare niya ang way para sa Ginoo og ang hearts pod sa mga katawhan kay dili pod largo lang nga ihamag nato lang gyud ang paghimo og crusade kinahanglan ay mga groundworks nga paghimuon and aside ana kay naasay mga para makuandaan ang mga tao bitaw kay naay mga feeding program paghimuon or medical mission mga kana ang kuan kanang mag house to house like sa katong gihimo sa kuan
sa mga batan-on sa bitaw diri sa mga before sila nag-crusade kay nag-house to house sila, nag-offer og prayer sa mga kanang panimalay. So mausad na siya, usad na siya kapamaagi nga kanang pag-andam aron sa paghimo og mensahe nga ma-introduce ta ang kay like sa gikuan ni John the Baptist, dili man siya ang katunagin siya, dili siya ang Misaya, dili siya ang kana ang Kristo, nagsiara ang nagpailak kung kinsa si Kristo, o dili sad siya ang kahayag kung siya kanang nagbear lang siya kanang mag-witness sa kahayag. So maora na siya nga kana bitong mga pamaagi aron pag kuan bitaw pag-prepare sa like mao man ginakaron ang ginahimo sa atong pag-evangelism. Mao lang to Adong Ernesto, salamat balik sa imo. Amen. Salamat kay Ate Amy. Sa nindot po kayo nga dugang sa itong leksyon karon. O karon mga kaigsunan, wala na yung mudugang na, kaya urot na. Ako yung kadugang kamay mo. Uy, nasa tuwidin day. Lagi ko gisi ka tuwidin, nasikit tuwidin. Yan naman, humakugas na ito. Ako siya lang ko. Kaya bang pag mission bitaw ka ng mga sa evangelism para makawin tag mga soul. Ang ato ning himuon gid no kanang para sa akong ako lang masubay ba ang katong nangyari sa akong ninong dito sa among lugar. Ang kasilingan niwang pati lang maldita naman. Kanang bitaw maghugas og isda tas ilabay dito silang tukaran niya langawon. Nga, siyento manilin, nga, isuryahon niya sa ang iyang silingan, nga ayaw diya ilabay, ikuan sa ngayon naman na, ayaw diya kay gilangaw gani. Magbista ayaw, pero kadugayan na to akong ninong, ikuan na lang ko, kanang siya na lang ko nagpa-ilog ito. Nagpa-ilog. Kung isuryahon mo, awayon man ka. Di, wala lang dito, dugay dito yung anak, pirmi. Nga, mga isla kamunggay, tagaan na po niya, ka na bang pa-ilog na dyan siya lang eh. Maski po sa gibuhat ng mga, kuan, kanang kadautan nga ug imo gusoklan maaway gyud mo kaya kadugayan no sa gibuhat sa akong ninong nga kanang putan niya kabuta na magkanang ikaw sa ato ka beses iyang gi invite ba pagsimba simba po ina sige simba murod tagaan na yan gisuklian og kaayo ang kasutil ang kamaldita tong bihana to tagaan niya gisuklian na kaayo. Kay una pa kuman mo tong sige simba nya yang Bible studyhan kay bisig man nya abi ninyo kana Adventist siya na Adventist na tong katong malitahan naman dila tong diha lagi kabalo jud ko ato nya karon okay na nagsimba na siya pirmi kanang ang anay gud no kana gikan sa ato ang atong kaayo mao gud maka atong kayo mo makahatag ba ang tawo magtan-aw ra man gud ay sa atong kaayo maski pag unsa ka mandita nya di po nato ignore lang nato madala gid mahumok ra kasing-kasing nya karon na siya okay na siya sige simba masugo na po sa simbahan more na ako ka-share salamat. Amen. Salamat kayo at timidin, mao ginatimidin no. So bisan unsa ka dautan ang pao kung ikapon siya sa balang espiritu, makuan gid siya, madala gid siya basta ang balang espiritu na imo hikap sa iya. Musab gid siya. Bisan pag usa na siya kasalbahi sa una, karon hikap siya sa Ginoo. Usab gid ang tawad. Wala yung kusigli. Basta tinawag ka sa Ginoo. Okay, salamat kay mga kaigsunan. So, karon mga kaigsunan may balik dong. Ipaloob si Jin ang iyang cellphone wala ma-mute. Ako aron na, Kuya Boy na kakaon ko lang mama dre gusto storya ba. So nadungog gid. Kami ko Kuya Boy, nakakiyot ko. Kami ito na siya. Salamat sa Jin, salamat. Okay mga kaigsunan, wala na tay mudugang no. So ako na yata ang conclusion ni Mamire. Panapos. Okay, panapos. Nailhan mo nato unsay papel ni Juan Bautista. Na ato pong na-identify unsay ato ang role panahon na ato'y krusada. Na-identify nato unsay atong mga papel meaning atong kapanahonan karon. Na ay gamay lang diri nga akong gusto basahan kung napay willing pa mo maminaw.
In English ang inuuni, pero kinsa si John the Baptist. There is no getting around. John the Baptist was unique. He wore odd clothes and ate strange food and preached an unusual message to the Judeans who went out to the wastelands to see him. Wala siya nag-ibanghilyo sa lain. Dito ra siya sa disyerto siya aning panahon na. But John did not aim at uniqueness for its own sake. Instead, he aimed at obedience. He knew that he had a specific role to play in the world, announcing the coming of the Savior, and he put all his energies into this task. Luke tells us that John was in the desert when God's word of direction came to him. John was ready and waiting. The angel who had announced John's birth to Zechariah had made it clear this child was to be a Nazarite, one set apart for God's service. John remained faithful to that calling. The wild-looking man had no power or position in the Jewish political system, but he spoke with almost irresistible authority. People were moved by his words because he spoke the truth, challenging them to turn from their sins and baptizing them as a symbol of their repentance. They responded by the hundreds, but even as people crowded to him, he pointed beyond himself, never forgetting that his main role was to announce the coming of the Savior. The words of truth that moved many to repentance goaded others to resistance and resentment. John even challenged Herod to admit his sin. Herodias, the woman Herod had married illegally, because she was the wife of the brother, decided to get rid of this desert preacher. Although she was able to have killed him, she was not able to stop his message. The one John had announced was already on the move. John had accomplished his mission. God has given each of us a purpose for living, and we can trust him to guide us. John did not have complete Bible as we know it today, but he focused his life on the truth he knew from the available Old Testament scriptures. Likewise, we can discover in God's word the truth he wants us to know. And as these truths work in us, others will be drawn to him. God can use you in a way he can use no one else. Let him know your willingness to follow him today. So muna'y komentaryo diri sa Bible nga akong gikuan sa akong gibasahan kaganina para ma-share sa inyo ha. Atong hinumduman nga in Matthew 11:11, si Ginoong Hesus nag-ingon, I tell you the truth, among those born of women, there has none risen anyone greater than John the Baptist. Yet, he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. So, ato nang hinumduman kung kita, ato naman gining papel karon, atong preparahon atong kaugalingon nga ready pud ta mo serve sa iyang kuan sa to, gipahimo sa tuwa. So, ang paralelism mao nga si John the Baptist maumang gid ang nag-groundwork, mao nagprepara sa pag-abot sa Ginoo. Ang ato pod sa atong pag-ibanghilyo kinahanglan i-prepare po nato ang uban, pero dili nato ma-prepare ang uban o dili sa ta preparado, kita mismo dili preparado. Ang atong connection sa Ginoo putol-putol, wa gyud tay mga agi. Muray akong pahinumdum sa inyo tanan, daghang salamat ug maayong gabi. Amen. Salamat kayo, Ma'am Mary, sa indot jud kay nga pagka conclusion sa tuwang diction karon no. So karon mga katunan Ito. ya Akong ihangyo kang sis Mary dili sa mo naog kay nantay mga pangutana basig matubag niya ni. Salamat dong, salamat. Okay, salamat kay mga kaigsunan. Ang atong oras na pupos na gyud na wala na pingutuga kay naurot na. So sa di pa na ko yata ang closing song ni Ate Amy. Ako sa ning ay Kuya Lois, pwede ka sa closing prayer kuya? Okay, salamat kuya. Okay, sa di pa na ko yata ang closing song, ako sa ning pagawasahon ng anas mindre. Atong evangelistic fund na natay 43,000 na, 43,000 800 54 no, atong evangelistic fund.
emergency fund 23,000 nabuhat na po dating gitabangan 23,800 kang Pastor Neil Trust Fund 6,597 so gadri sa nagatag mga kaigsunan salamat kay ninyo no kung napamoy kapuno niya ito nga fund din ano yato ang Gcash number sa itong tisyore dire si Ate Emerita Barcinas. Hindi na ko pag-asawan ang number sa Gcash dire kay Basin na scam. Lisod na kayo mga kaigsunan na scam. Mahurot ang kwarta. O kawala. Na. Lisod na jud. Okay, salamat kayo. Nagkatong atuang mga announcement dire. So karon ako nang yatag ang closing song ni Ate Amy. Thank closing prayer ni Kuya Luis. Ate Amy, song na. Okay, mabati ra dong. Yes, Ate. Alang sa tong pagtapos, akong awiton ang tanan nga nakapatalinghog sa balang alapiton, pay na 59, pwede ra mo apil og awit, off lang yung nga. Ang tanan nga nakapatalinghog, magpahibalo na sa kalibutan, o magsabwag sa mayong balita sa tanang katawhan. Bisan kinsa lang, makasabwag sa maayong balita. Kay karon nagatawag ang Aman sa katawang tanan. Lumantong tanan, dili maglangan. Samtang pa ang pultahan inablihan. Si Jesus maoy matuod nga dalan sa tanang katawhan. Bisan kinsa lang, makasabwag sa maayong balita. Kay karon nagatawag ang Amahan sa katawang tanan. Ang tanang mga sad malingon, ug wala gayod ing pagkapakyas. Apan tanan higapon magaantos, kung gusto nga matubos. Bisan kinsa lang, makasabwag sa maayong balita. Kay karon nagatawag ang Amahan sa katawang tanan. Amen. Back to you, presider. Amen. Salamat kayo Ate Amy sa nabakanindot nga kanta. O indot pa kayo nga tingog binintak na kagabiyon. So karon ako nangyatag ni Kuya Lois ang closing og benedictory prayer. Kuya Kigson, ato isintro atong hunang nagkasing-kasing kay mao ni makita sa atong Dios. Meaning ato ang kasing-kasing magpangayo nato kaniya mag-Islam. Sa atong pag-ampo, tagaan nato ang pagtagad ang Dios na uban kanato. Apan sa dili nako pa mag-ampo mag-Islam, mas payo basahon nato no daan hini atong kuan. So pagbasa nga paghangyo gyapon diya sa atong Dios. Ning ato ang mga prayer requests. Wala di ta mundang sa pag-ampo maigsunan kining ato mga issues karon nga sulbarunon pa sa mga anak ni pastor nilitod nga duha niya ka mga anak pang babae. Mataga nag-start schedule interview diya sa embassy, US embassy. Physical issues no ato ihatag no sa Ginoo. Si Grace Alif and si Marita Barcenas nga naay sakit sa thyroid maigsoon o naay breast cancer no o breast cancer issue. Ang Dios nakakita ning tanan, si Linda Barbosa, si Gemma Canales, Myrna Villaflor o si Cirilo Noblesa, and then stroke na sa mga issues health stroke maigsoon o si Lidetas
Salabaw o Surubi Campos, Lenny Patnolag o si Pastor Akmen. O sa ako sa panginahan, no, pinaganaw inahan na siya karon na gamati sa diabetes o sakit sa iyang tiyan so until now. O para sa ako abot sa pinakong issue nga about sa uric na igsoon. Kung ihatag ng tanan at ihatag ng tanan sa ato Dios. And then si Adin Baclaris, 5 years old na igsoon until now nga pa siya sa ICU. Then si Pearl Laboray na sa hospital karon due to heart failure. And then good health sa atong mga family, Patel family, Sagario family, Lubayo family, and the others, kining the others na kitang tanan. No? Kitang tanan ang Dios na hibaw nining nga nanginahanglan ta og maayong panglawas matag adlaw. Iapil na to sa pagampo si Susan Kamumot, nga si Zaina Fifth kamumot ni admit karon sa ospital tungod sa ubak. Ang Dios nakabalo nini og ato ihitugan nga to kaniya si Emerita Barcinas palihog sa pagpaampo sa akong amiga si Rosaline Baton nga naayo na sa iya sakit nga chronic hepatitis. And then the spiritual issues, no? Itang tanan ng mga ngandoy gid nga kita atong pamilya na maluwas itang tanan gid magisan malipayan gid ang tanan nga sa espiritual non nga issues family ni Neda Avellana o mubalik na ang dasigon sa pagpangalagad sa Ginoo o family usab sa ato igsoon si Ma'am Philin Valdez ayang duha ka igsoon nga si Shadrach Valdez o si Atty. From Bonhart Valdez o sa iyang pinanggang bana nga si Romeo Baptist na ukawon o hikapon sa ato Dios ang ilahang issues nga ang pamilya malipayon mangalagad ngadto sa ato Dios nga magdungan sila ngadto sa simbahan tungod pagmangalagad sa ato o sa pagdaig sa ato Dios. Spiritual guidance kay Cherry Galvez, anak ni Libstero, and then si Sister Saling Tosalita at yan po ang member sa Dumlog State Church, member sa Toledo City, Cebu, na mabaling kadasigon pagsimba sa ato Dios o mahununan sa unta ang gitukod nga simbahan puli sa gidemolis nga sa simbahan aron mayo na ang pagsimba sa membro. Ang Ginoo nahibaw ni Mingsonan ato ihatag kadto kaniya. Pray for the Josephine family. Sister Josephine family at iyan po. From sa sis Neda Tan, include sa iyang mga anak, no? Nga ang inahan naghandom sa iyang mga anak na maayo. So, gyud ang kahimtang niya dito, no? Nga iyang safety ra gyud po ang tanan nga mahimo not only this sa ato sa kalibutan kundi even dito sa langit. So, then I spoken prayer sa Pasis family, Hermi Salaval, sa Sylvia, o si Lemial prayer journal, no? Kaniyang mga pag-ampo diya nga to sa Ginoo. O maayong panlawas sa pamilya sa Dario Maigsoon. Siya giking, please appeals ang pag-ampo ang iyang anak. His honors nga si Nikki alas Ali Care nga nag-apply sa Yuki nga nauntay hospital nga iyang masudlan. So ang Ginoo nag-andam din tanan Maigsoon. Ato lang gid nga isintro ato sa Dios sa tanan. Og ato sab no naampo hantod na murag ato na obserbaran Maigsoon na ang messenger. Gidungog kita sa atong Ginoo, praise the Lord kaayo. Kini abotag 18 ganina. So ang messenger Maigsoon nagahimo na sa pag paingon nga tubag sa atong Dios nga makagahom sa tanan. Daw ang atong pag-ampo at isalig sa atong Dios ng tanan ang padayon ta Maigsoon, Ginoong Dios nasayod ikaw sa amo nga mga pagkatawhanon. Sayod ikaw makasala gid mi. Sayod ikaw masayop gid mi Ginoo. Kung nasayod ikaw man sa among kasing-kasing Ginoo na karon. Wala may lain nga amo nga saligan sa among kaugalingon ikaw ra gid o Dios labi na sa amo nga gipangbasa karon nga ang mga issues o mga pangandoy o sa tanan nga mo nga imo nakita karon og Dios sa amo nga pagdaig diya kanimo sa Ginoo maluoy ka dungga amo mga pag-ampo
Nang una pasaylo kami sa among mga sala na para nga among pagampo Dios madawat nimo. Among gilauman amahan nga ang tanan nga mga pagampo imo na gitubag. Apan amo kini niyang barugan o Dios sa amo kaugalingon nga kining tanan ikaw maluluyon, mahigugmaon o mahinunaon sa imong mga anak. Labi na sa imong igsuon, sa among mga igsuon karon nga nakasinabot kami sa pagdaigya nimo amahan. Tungod kay angay kang daygon, angay kang ampuan, ug angay jud ka amahan nga sampiton sa tanang panahon. O sa amo hisgot sa mong pulong, salamat usab sa imong anak nga si Ma'am Mary imong gigamit sa discuss sa ang imong nga lesson studying nga karon nga istudyan Ginoo nga nakasabot kami nga ang dalan nga ginluan ni Juan among pagasundan usab o Dios tungod kay ikaw ang among dalan usab. Daghang salamat amahan nining tanan. O ginampun ako na among igsuon si Sister Joy sa iyang pagpuyo diya sa Danau nga malipayon o hatagan nimo siya amahan o kininiang grasyag panalangin labi na amahan sa iyang sitwasyon nga walay lain nga iyang gihandom ko Dios kundi ikaw ra. Si Ma'am Mary diya sa Australia. Sa ikaw man sa iyang kaugalingon karon ug naon sa iyang pagipamati o sa iyang mga issues sa iyang kaugalingon. Pero Dios nasa ikaw temporary ra man gyud mining kalibutan. Apan nga mong kalipay, bugtong kalipay ikaw ra gyud amahan nga motubag sa mga pag-ampot. Sa nga brother Erdel Platil, Boy Platil amo usab nga ginaampo iyang pamilya o sa iyang asawa nga maayo ang panglawas kanunay amahan o ang desisyon sa iyang mga anak kalagway. Apan ang paghandom ng Dios magkarinyon diha sa langit ng puloy-ana. Si Mr. Amy, Dios, ikaw maghahatag usab kaniya o kanunay may palawas o labi na sa iyang family. Sa ako usab nga asawa, ikaw na sayod ikaw amahan sa iyang sitwasyon. Nalipay kami Dios nga ang tanang mga pag-ampo namo nga problema imong gihinay sa pagsulbad pinamahan nga magkayusan na gid kami pas paggalagad pagkuyog diha sa imong atubangan. Ginoo maluoy ka sa amo nga kaugalingon si Sister Zero nga uban po sa iyang paghandom sa isipinan ngadto siyang pamilya, siyang mga anak. Ikaw mag-usap pagbantay si Brother Ernesto nga ikaw sa amahan maghahatag kaniya og mayong panlawas tungod kay ikaw ang doktor, ikaw ang hibaw sa tanan, ikaw ang tagyas amo kaugaling. Si Ate Jean Magdadaro nasayod ikaw mahan sa iyang sitwasyon o kung sa mga plano diya nimo ngadto kaniya mahan tagayon siya og insaktong kalipay isip nga Kristohanon kung sa ang mga pangandoy o mga plano sa iyang kinabuhi ikaw Dios magauban kanunay nga hantod masaksis kinamahan uban sa imong pagtugot og sa Sister Elena nga siya karon nga nasa himtang naghandom usab si siyang mga anak nga nagadindian namahan sa kainahan nga kaampo usab nga ikaw magabantay kanunay sa iyang mga anakan samtang ang ayang kinabuhi Dios nga nagasandig diha sa imo nga tubangan. Si Sister Jenna nasod ikaw man sa kasing sa pagpanarbaho o not only maamahan nga pagpanarbaho niya diha lang saman siyang amo nakita o Dios nga nanarbaho og pag nagtrabaho og nagpagamit siya amahan sa imo nga buhat. Salamat amahan nining tanan nga ikaw maghahatag kanunay niya grasya panalangin ug mga pagampo imong tubagon. Sister Salem nga ikaw maghahatag kanunay kalipay sa pamilya kanunay papangalagad og mga tinud-anon diha sa imo atubangan. Og sa Brother Remungko og ang iyang sitwasyon naman na side ikaw nga ikaw magabantay kanunay o labi na Dios o magapadayon sa pagpangalagad diha sa imong pulong. Ginoo manuloy ka nasayod ikaw kung sa mo kasing-kasing nga amo sa liga naman ikaw ra gyud busa amahan nining tanan kung amo kini niyang ginaampo ikaw paningkamutan o Dios nga kining tanan not only nga maka dungog kami o makakit-anay kami sa platform ang among handom mo Dios nga kinini ang kalibutan lumalabay naman kami nga ang amo ang pangandoy nga magkaryon yun kami aman uban kanimo
nga naghari sa langit ng puluyanan. Daghang amahan ning tanan sa pagtubag sa amo mga pagampo, amo kining gilauman uban sa kasayloan sa amo mga sala sa ngalan sa bugtong luwas. Amen. Amen. Salamat kayo. Daghang salamat sa prayer. Daghang salamat na Mary sa message. Daghang salamat. Gapay mga tao.